now pronounce you Mr. and Mrs. Zyboy Montevilla, sabi ng paring nagkasal kina Margie at Zyboy. Humugo ang palakpakan sa loob ng simbahan. Humarap si Margie sa kanyang asawa. Kapwa nilang hinitian ng matamis ang isa't isa. Hindi may kakaila ang kislap sa mga mata ng lalaking pinakamamahal niya at ngayon ay kanya ng asawa. Dahan-dahan itong itinaas ang belong tumatabing sa kanyang mukha. Nanlabo ang mga mata niya dahil sa luha. Pero ang kislap sa mga mata nito na nakikita niya ay biglang lumiwanag na parang sikat ng araw sa umaga. Nasilaw siya kaya tinakpan niya ang mga braso ng kanyang mukha. Pero may nakapangyarihang kamay na pilit na ibinababa ang braso niya. Nagpumigla siya hanggang sa namalayan niyang wala na sa harap niya si Zyboy. Gusto niyang sumigaw ng tumambad sa kanya ang isang babaeng manikin na suot ang kanyang wedding gown na nasisikatan ng araw. Margie! Margie! Tanghali na! Kanina pang tumutunog ang alarm clock mo. Hindi mo pinapansin. Namimigat pa ang mga mata niya pero pinilit na niyang dumilat. Nananaginip lang pala siya. Nakabukas na ang bintana ng kwarto niya at nakahawi ang kortinang tumatakip doon kaya pumasok na isang sinag ng araw. Anong oras naman ang Lupe? Tanong niya sa gumigising sa kanya. Mag-aalas 6 na, sagot ng 50 anyos na kaibigan ng mama niya. Kapit-bahay niya ito at dito niya pinagkakatiwala ang kanyang ina kapag nasa trabaho siya. Madalas ay sa kanila na rin ito natutulog. Nalit ka kamo sa opisina kahapon dahil matraffic sa Bonnie kaya sinabi mong gigising ka ng mas maaga ngayon. Napabalikwas siya ng upo. Naipit siya sa traffic na nagdaang araw dahil may nire-repair na kalsada ang Department of Public Works and Highways sa kanto ng Bon Avenue at Shaw Boulevard kung saan matatagpuan ng Alpha Telecom ang kumpanyang pinapasukan niya. Pero nang maisip niya kung anong araw ngayon ay nasapo niya ang kanyang mukha. Sabado nga pala at wala siyang pasok. Oh, hindi ka pa ba nagmamadali? Nagtatakang tanong ni Manang Lupe. Ay naku Manang, nahawa na yata kayo kay Mama. May Alzheimer's disease na rin yata kayo. Sabado ngayon kaya wala akong pasok. Parang nag-isip ito at kapag kuwan ito tumawa. Napakatinis ng tawa nito. Parang tawa ng bruha sa eng-eng. Ay, oo nga pala. O siya, matulog ka na lang uli. Hindi na, mag-grocery na lang kami ni Mama. Siya nga pala, tumawag si Sheila kagabi. Hindi ka na niya ginising dahil mangumusta lang daw siya. Tawagan mo na lang daw siya. Sige na, titingnan ko kung gising na rin ang Mama Clara mo. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito ng kwarto niya. Si Sheila ay college best friend niya. Nang mag-asawa ito ay sa Laguna na ito nanirahan. Palagi siyang kinukulit nito na doon na rin magtrabaho sa accounting firm na pinapasukan nito pero hindi siya pumapayag. Napatingin siya sa manikin na nakapwesto malapit sa bintana. Nakasuot doon ang wedding gown niya. 2 linggo na lang at magiging Mrs. Zyboy Montevilla na siya. Naalala niya ang napanaginipan niya. Panaginip lang iyon at walang kabubuhan. Dahil siguro sa pagod sa trabaho at excitement niya sa nalalapit na kasal nila ni Zyboy, kaya napanaginipan niya ito. Bago pa kung ano-ano maisip niya ay bumaba na siya ng kama. Binuksan niya ang cellphone na nakaugalian niya i-off bago siya matulog. Ayaw kasi niyang naaabala ang tulog niya ng mga tawag at text messages. Isa-isang pumasok ang mga text messages pero iyong mensahe ni Zyboy ang unang binuksan niya. Good morning baby. Don't forget our date tonight. Napangiti siya. 3 taon na niyang boyfriend si Zyboy at ngayon malapit na silang ikasal ay parang teenager pa rin na kinikilig siya sa sweetness nito sa kanya. Lalo na kapag tinatawag siya nitong baby. 35 anyos na ito. 10 taon ang agwat ng edad nila. Kaya feel na feel niya kapag binibaby siya nito. Noong una ay father figure ang tingin niya rito. Una ay dahil sabik siya sa ama. 5 taong gulang pa lang siya nang mamatay ang isang engkwentro ang sundalo ng ama niya. Ikalawa, dahil sa laki ng agwat ng edad nila. At pangatlo, ito ang itinuturing na ama ng Dos Montevilla Real Estate and Developer na matatagpuan ang opisina sa Makati. Ito nagpalago sa kumpanyang iyon na dating pinagtatrabahuhan niya bilang junior accountant. Natatandaan pa niya ang araw na kinausap siya nito at sinabi
Sinabihang na i-refer na siya nito sa Alpha Telecom. Baby, huwag ka na mag-alala. Mr. Alcoraza of Alpha Telecom is our family friend. Hindi ka niya pababayaan. Ang sabi pa nito sa kanya noon, doble raw ang tinatanggap niyang sweldo sa Dos Montevilla ang offer ng Alpha Telecom sa kanya. Pero alam niya, kahit hindi nito sinabi niya sa kanya, delikadesa ang dahilan kung bakit siya nito in-refer sa ibang kumpanya. Magkasintahan kasi sila at alam niyang hindi maiiwasang isipin ng ibang empleyado na pinapaboran siya nito. Hindi na niya inisip ang mga bagay na iyon. Itinuloy na niya ang balak na magligo. Halos puno na ng grocery ang pushcart na itinutulak ni Margie. Napapansin na rin niyang tila naiinip na sa kalilibot nila sa SM Supermarket ang kanyang mama. Ma, nagugutom ka na ba? Tanong niya sa 53 na ina. Ano nga bang lugar ito? Bakit wala akong nakikitang pagkain dito? Sabi nito, malikot ang mga mata nito at tila naghahanap ng pagkain. Sige, babayaran muna natin ito mga pinamili natin, tapos kakain na tayo. Pagkakain natin, pupunta tayo sa doktor mo. Aniyang parang isang bata ang kausap. Sumimangot ito. Ano ba ang gagawin natin sa doktor? Wala naman akong sakit. Ang mabuti pa, tatawagan mo ang papa mo at marami ka mong dapat ipagawa sa kusina natin. Napatingin lang siya rito. 5 taon na itong may Alzheimer's disease. Kahit paano unti-unti na siyang nasasanay sa mga gawin nito. Sinusunod niya ang bilin ng doktor sa kanya na ituring ang kanyang mama na parang walang sakit at kausapin ng normal kahit mali-mali ang mga sagot nito. Masyadong dinamdam ng kanyang mama ang pagkamatay ng kanyang papa. Mula nang mabiyuda ito ay naging malulungkutin na tahimik na ito. Palibhasa ay nag-iisang anak. Siya lang ang nagpaghanap buhay para mabuhay silang mag-ina. Isang araw ay namalaya na lang niyang makakalimutin na pala ito. Nang ipasuri niya sa doktor ay doon nila nalaman ang tungkol sa sakit nito. Pumasok sila sa isang fast food chain. Pagkatapos nilang kumain ay lumabas na sila ng mall at nagtungo sa parking lot. Lumapit sila sa box type na Nissan Sentra niya. Pinaupo muna siya sa passenger seat ang kanyang ina bago niya inaisa-isang ipinasok sa compartment ang mga grocery bags. Miss Margie Morante? Isinakay niya ang ika-4 at huling grocery bag nang may tumawag sa kanya. Nalingunan niya ang isang tsinitang babaeng halos kinakataas lang niya. Maikli at blonde na buhok nito, hindi lang ito mukhang artista, kutis artista rin ito. Yes? Nakakunot noong tanong niya. Pilit na hinahagilap niya sa isip kung saan at kailan niya ito nakilala o kung kilala nga ba niya ito. Ako si Myrna Paglinawan. Nahinuha siguro nito na sa wala niyang planong itanong kung sino ito, kaya ito nang kusa nagpakilala sa kanya. Itinaas nito ang 2 kamay. Noon lang niya napansing may kamay pala itong dyaryo sa kanang kamay at small brown envelope sa kaliwa. Iniharap nito sa kanya ang natiklop na pahina ng dyaryo kung saan matatagpuan ang announcement ng kasal nila ni Zayboy. Dito kita nakilala at dito ko rin nalaman na ikakasal ka na pala ni Zaymon. Sabi nito. Nilingon niya ang kanyang ina at nakita niyang iningit-ingat na nito ang isang kuko. Nag-alala siyang baka lumabas ito ng sasakyan at kung saan pumunta. Hinarap uli niya ang kausap niya. May paglilingkod ba ako sa iyo, Myrna? Tanong niya. Kung hindi niya to kakilala at kilala nito si Zayboy, natitiyak niyang may kinalaman sa mapapangasawa niyang pakay nito. Malaki ang may paglilingkod mo sa akin. Spill it out and make it quick. Naiinip na sabi niya. May sakit ang nanay ko at kailangan ko pa siyang dalhin sa doktor. Binuksan nito ang brown envelope at hinugot mula ro ng litrato ng isang batang lalaki na sa tansya niya ay 5 taong gulang na. Well, if you don't want me to say it gently, then I'll have to drop it like a bomb. Sabi nito, iniabot nito sa kanyang larawan. Kinuha niya ang larawan. Unti-unting nanlamig at nanginig ang mga kamay niya. Sa unang tingin ay kamukha ni Zayboy ang bata. Pero habang tinititigan niya ang bata, ay parang si Zayboy na ang nakikita niya. Mistiso si Zayboy at parang Espanyol. Makapal ang mga kilay nito pero bumagay yun sa deep set brown eyes nito. Natural na mapupula ang mga labi nito. Kamukha siya ni Zayboy, hindi ba? Ani Myrna. May hinugot itong papel sa envelope at iniabot sa kanya.
Narito ang DNA test na nagpapatunay na anak ni Zyboy ang batang yan. Anak siya sa akin ni Zyboy. Parang nabingi siya sa sinabi nito. Hindi totoo yan. Matigas na sabi niya. Pilit na ibinalik niya rito ang larawan ng bata. Bakit akong kinakausap mo tungkol dito? Kinuha nito ang larawan at ibinalik sa brown envelope. Seryoso ang mukha nito. Hindi mukha nagpapaawa at hindi rin mukha nakikipagkaibigan. Hindi mo ba itatanong sa akin kung alam ni Zyboy tungkol sa batang to? Ano bang kailangan mo? May umusbong na pagdududa sa puso niya para kay Zyboy, pero gusto pa rin niyang makasiguro ng babaeng ito ang maluloko at hindi ang fiancé niya. Kung anak nga siya ni Zyboy, anong hinahabol mo? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Alam mo naman siguro kung saan ang opisina niya o kung saan siya nakatira. Sana noon ka pa naghabol. Naghabol na ako noon at wala na akong balak na maghabol pa uli ngayon pagkatapos niya kaming takbuhan ng anak ko. Mabuti na lang at may ilang mahalagang gamit siyang naiwan sa flat ko, kaya may nagamit ako na specimen para sa DNA testing. Umiling-iling siya. Nagsisinungaling ang babaeng ito. Hindi ganong klaseng lalaki si Zyboy ayon sa pagkakakilala niya dito. Iginalang siya nito sa loob ng 3 taon nilang pagiging magnobyo. Matagal na nga niyang hinihintay na ipatikim nito sa kanya ang tinatawag na langit ng mga babaeng nakaranas na niyon. Pero halik lang sa pisngi ay ginagawad sa kanya ni Zyboy tuwing nagkikita sila. Sinasabi ko lang to sa'yo ngayon dahil naawa ko sa'yo. Pagpapatuloy ni Myrna. Itinago sa'yo ni Zyboy sa maraming taon ang tungkol sa bagay na ito. Hindi mo ba naiisip ngayon kung ilang pang lihim ang hindi niya nasasabi sa'yo? Sinabi na rin ba niya sa'yo na may pinakasalan na siyang ibang babae sa Chicago? Sa bagay na yan, wala akong hawak na proof. But I suggest, tanungin mo ang mami niya. Kinuha nito ang kanyang kamay at inilagay sa palad niya ang brown envelope. Sa'yo na yan, sabi nito. Nasa'yo na kung paano mo mapapatunayang hindi ako gumagawa lang ng kwento. Walang paalam na tumalikod dito. Sandali, awat niya rito. Huminto ito pero hindi lumingon sa kanya. Ginagawa mo ba to para umatras ako sa kasal? Humarap ito. Kung aatras ka sa kasal, mapapahiya si Zyboy sa lahat ng nakakilala sa kanya. Maaaring masaktan pa siya ng sobra-sobra kung talagang mahal ka niya. Pag ganun ang nangyari, naipaghiganti ko na ang anak ko sa ginawa niyang pagtalikod sa amin. Pero kung matutuloy ang kasal niyo, nagkibit balikat ito at tila hinahamon siya. Ikaw, kakayanin mo bang magpakasal sa isang sinungaling na lalaki at dapat ay may pinang-uutangang iba? Hindi siya nakasagot. Habang pinagmasdan ni Margie ang refleksyon niya sa salamin ay hindi niya naiwasang ikumpara ang sarili kay Myrna. Hindi mahanap ng isang isip niya ang sagot kung anong klaseng babae ang gustong pakasalan ni Zyboy dahil malaki ang kaibahan nila ni Myrna. Iyon ay kung totoo mang nagkaroon nga ito ng relasyon. Maputi siya pero mas maputi si Myrna kaysa sa kanya. Kapag ngumingiti siya ay ngumingiti rin ang mga mata niyang binigyan ng mahahabang pilik. Matangos din ang ilong nito pero mas maliit ang ilong niya sa proportional sa maninipis na labi niya na sasayaran lang ng lipstick kapag pumapasok sa opisina. Kapag nasa trabaho siya ay hindi siya nag-retouch. Kung anong ayos niya sa umaga, ganoon na rin sa hapon. Maraming borloloy na bid sa katawan si Myrna. Pula ang kulay ng nail polish at lipstick nito. Kung hindi lang disenteng tao si Zyboy, iisipin niyang pumatuloy ito sa isang pokpok. Pinili na lang niyang isipin na fashionista si Myrna, kaya ganun ang ayos nito. Malulusog din ang dibdib nito, hindi katulad na sa kanya. Nakatamtaman lang ang laki. Napabuntong hininga siya. Kahit anong gawin niyang paglilibang sa sarili ay hindi niya magagawang payapain ang kabog ng dibdib at manginginig ng kanyang mga tuhod. Gayong 1 oras na lang at susundin na siya ni Zyboy para sa date nila. Hinayaan niya nakalugay ang mahaba at tuwid na buhok niya. Nakasuot siya ng moss green sleeveless blouse at jeans na nakasanayan na niyang isuot kapag magkasama sila ni Zyboy. Ito naman ay mahilig magsuot ng sports outfit kapag nagkikita sila ng weekend. Nagsasawa na raw kasi ito na araw-araw nang nakasuot ng business attire. Naputol ang pag-iisip niya nang sumungo sa pinto si Manang Lupe. Margie, nasa baba ang sundo mo, sabi nito.
Lumabas si Margie ng kanyang silid. Nadatnan niya sa sala si Zyboy na nagmamano sa kanyang mama. Ang akala niya ay nakahanda na siyang harapin ito, pero lalong nanlamig ang mga kamay niya pagkakita rito. Nakasuot ito ng white polo shirt na may pulang seam sa collar at banggas. Tinernohan nito iyon ng cream cargo shorts at puting sneakers. "Ready ka na ba, baby?" Tanong nito sa kanya nang makita siya. Hindi niya alam kung paano makikipag-usap dito. Lihim na nagpasalamat siya nang sumagot ang mama niya. "Walang baby rito. Sino ka nga ba? Pakitawag mo nga si Margie at gusto ko na kamong umuwi to." Hinarap nito ang mama niya. "Tita Clara, ako po to, si Zyboy, ang future son-in-law niyo." "Son-in-law? Anong ibig mong sabihin?" "Boyfriend ka ng anak ko?" "Hoy, tigil-tigilan niyo muna ang boyfriend na yan ha. Magtatapos muna sa pag-aaral ang anak ko." "Isa ng accountant ang anak niyo. Nasa tamang edad na rin siya para mag-asawa," ani Zyboy. Bago pa magtalo ang mga ito ay lumapit na siya at humalik sa noon ng kanyang mama. "Ma, nakapagluto na po ako ng hapunan. Si Manang Lupi na po uli ang bahala sa inyo." Tila nakakatindig ng tumango ito. Hinilan niya sa kamay si Zyboy. Ilang beses niya ito pinagsabihan na kapag nakikipag-usap ito sa mama niya, dapat isikapin ito maging normal ang pakikipag-usap at hindi yung parang nagpapaalala. "Sandali, nasa na nga palang anak ko? Anong oras na ba? Kanina ko pa hindi nakikita ang batang yun ah." Magsasalita na sana siya nang sanyasan siya ni Manang Lupi na lumabas na. "Ang haba kasi ng tulog mo kanina, Clara," sabi nito nang harapin ang mama niya. "Binabantayan ka nga niya habang natutulog ka. Umalis muna siya dahil may date sila ni Zyboy." "Salamat, Manang," she mouthed. Kahit buntong hininga ay hindi makuhang iparinig ni Margie kay Zyboy. Wala rin siyang kibo. "May problema ka ba, baby?" Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatingin sa tinted na bintana ng Ford Expedition nito. Doon ay nakikita niya ang reflection nito. "A pen for your thoughts." Sagot niya kung sagot ng matawag niya iyon. Umayos siya sa pagkakaupo at humarap dito. "Yes?" Tila naiinip ang tanong nito. Ganon din ito sa opisina kapag may gustong klaruhin sa mga empleyado. Napaka-mainiping tao nito. Madalas ay nadadalad nito ang pagkaboss nito kapag silang dalawa magkasama. "Hindi ba sumasagi sa isip mo na maaaring may inililihim ako sa'yo?" Panimula niya. Iniliko nito ang sasakyan papunta sa Rizal Avenue. "Well," nagkibit balikat ito. "My mind is too occupied with how my business goes. Somebody else's secret is none of my business." "Pero hindi ako somebody sa'yo," protesta niya. "Baby, lahat ng tao ay may sikreto. Ikaw for sure ay mayroon din. I deeply appreciate it if you could share it to me. Pero kung ayaw mo, I'm gonna respect your privacy." Patay. Aniya sa isip. Paano ba niya mapipigay ito kung gano'n ang pananaw nito sa isang lihim? Hindi man ito tahas ang sinabi, ay ayaw nitong pakialamanan ng iba ang anumang nililihim nito. So, untag nito sa pananahimik niya. Nilingon pa siya nito. "Aren't you going to tell me the secret of yours?" "Hindi," matigas na sagot niya. "Sa palagay ko, ikaw ang may dapat aminin sa akin." Tinakpan nito ang preno nang muling silang maipit sa traffic. Malapit na sila sa Alaya Avenue. "Iyon ba ang gumugulo sa isip mo? You mean, nakarating na rin sa iyong balita?" Namilog ang mga mata niya. Ang ibig mong sabihin nito ay hindi na talaga lihim ang tungkol sa pagiging ama nito. Pero bakit parang relax ito at nakuha pang ngumiti? "Alam mo ba kung gaano ito kasikat sa akin?" Huli na nang maisip niyang masyado pang maaga para sa isang komprontasyon. Nasabi na niyang nasa loob niya. "Baby," nakakunot noong tanong nito. "Please calm down. Mamaya natin ito pag-usapan pagdating natin sa Henry's." Pero hindi na niya pigilan ang sarili. Parang pinipiga ang puso niya sa sobrang sakit, kaya paano siya makakapagpahinahon? Sinabi na niya rito na natuklasan niya. Halatang nagulat ito pero agad ding nakabawi. "I was
kept secret dahil naging kahihiyan siya ng pamilya namin. Pero ngayon bumalik na siya sa Pilipinas, he will no longer be secret. Kahihiyan? Pinandilatan niya to. Ayun ba ang tingin mo sa bata kaya hindi mo siya pinanagutan? Baliwala rin ba siyang anak mo? Tiningnan siya nito. Nasa mukha nito ang labis sa pagtataka at pagkabigla. Nasasaktan ako sa paglilihim mo sa akin. Sana noon pa ay naging honest ka na sa akin. Bumaba ang tingin ko sa iyo dahil sa pagtalikod mo sa responsibilidad mo at pagkakait mo ng karapatang mabigyan ng masayang pamilya ang anak mo. Baby, hindi ko alam ang... Huli na para maipaliwanag mo, Zyboy. Hindi na ako makapagpapakasal sa iyo. Huwag ka na rin magpapakita sa akin kahit kailan. Binuksan niya ang pinto sa tabi niya at mabilis na bumaba. Bumaba rito ito at hinabol siya. Nag-umpisa ng umandar ang mga sasakyan kaya napilitan itong bumalik sa sasakyan. Tumawid siya sa kabilang lane kahit muntik-muntikan na siya masagasaan. Malaki at mabilis ang mga hakbang niya. Siniguro niyang hindi siya maaabutan ni Zyboy. Nagising si Margie sa malakas sa pagtunog ng kanyang cellphone pero agad din iyong naputol. Sa magkahalong pagod at sakit ng kalooban ay hindi na niya nakuhang i-off ang cellphone niya. Tiningnan niya ang oras sa wall clock. 4:00 pa lang na madaling araw. Hindi mawala-wala sa isip niya ang huling pag-uusap nila ni Zyboy. Isa pa ay hindi siya sanay na matulog sa ibang bahay. Nakitulog siya sa bahay ni Manang Lupe dahil alam niyang pupuntahan siya ni Zyboy sa bahay nila. Naging uli ang cellphone niya. Si Zyboy lang ang magtatangkang tumawag siya ganoong oras para kulitin siyang makipag-usap dito. Pero nang tingnan niya ang screen ng cellphone niya ay hindi pamilyar ang numerong nasa screen niyon. Napilitan siyang sagutin ang tawag. Hello, Margie? Nasaan ka ba? Kanina pa kitang tinatawagan. Sinaklot ng kaba ang dibdib niya. Walang dahilan para tawagan siya ng mami ni Zyboy na si Mrs. Lorena Montevillio. Hindi siya gusto ng ginang para sa anak nito. Pero ng mga sandaling iyon ay nahimigan niya ang panik sa boses nito. Narito ako sa Makati Med. Patuloy na sabi niya rito. Halatang natataranta. Naaksidente si Zyboy at malubha ang lagay niya. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa sinabi nito. Hindi pa alam ni Margie kung gaano kalubha si Zyboy. Maaring magulo ang isip nito dahil sa pagtatalo nila kaya naaksidente ito. Tita, ano pong nangyari? Tanong niya kay Mrs. Montevillio. Pagdating niya sa ospital, nanibago siya sa itsura nito. Sanay siyang nakikita ito na nakamakeup at posturyosa. Pero nang mga sandaling yun ay walang bahid ng anumang kolorete mukha nito at nakalugay lamang ang mahabang buhok. I was supposed to ask the same question, sabi nito. Hindi matalim ang tingin nito sa kanya pero nararamdaman niya ang bigat sa tono nito. Anong nangyari? Hindi ba kayo magkasama kagabi? Bakit nag-iisa sa sasakyan ng anak ko nang maaksidente siya ng oras na dapat ay magkasama kayo? Nagbaba siya ng tingin. Nagkaroon ho kami ng pagtatalo kaya iniwan ko siya. Pag-amin niya, nagunahan sa pagdalo yung mga luha niya. Nasapon nito ang noo. Pumikit ito ng mariin at tila nahihinigang sumandal sa dingding. Nagtalo kayo habang nagdadrive siya at pagkatapos ay iniwan mo siya? Tumango siya. Hiniling niyang sana'y mawala na siya sa harap nito. Gusto niyang makita si Zyboy. Gusto niyang matiyak na magiging maayos ang kalagayan nito. Nasaan ho siya? Gusto ko ho siyang makita. Nagmamakaawang sabi niya. Bago pa ito makasagot ay bumukas na ang pinto ng operating room at lumabas dun si Harold, ang surgeon na matalik na kaibigan ni Zyboy. Sinalubong ito ni Mrs. Montevillio. Walang pag-aatubiling sumunod siya. Harold, how is he? Napinsala ang spinal column ni Zyboy. We have to do a series of tests para malaman kung gaano kalala ang damage at para ma-determine kung ano ang treatment na dapat ibigay sa kanya. Sagot ni Harold. I suggest tawagan niyo si Tito Ramon sa Chicago para maihanda na rin ang lahat at kapag inilipad natin si Zyboy, ihahanda ko ng mga kakailangan ni papeles for immediate and safe transfer. Mas malaki ang posibilidad na recover niya sa US dahil mas advanced ang mga facilities doon. Nagprotesta siya dahil malalayo sa kanya si Zyboy. Baka mas delikado para sa kanya magbiyahe. Stop that nonsense! Mahina pero mariing saway sa kanya ni Mrs. Montevillio.
Alam ni Harold ang makabubuti para sa anak ko. Harold, pwede ko na bang makita man lang si Zyboy? Nagsusumamong sabi niya. Hindi nakaligtas sa mga mata niya nang matingnan ito at si Mrs. Montevilla. Kung ano man ang kahulugan ng tinginan ng mga ito ay hindi niya alam. Kayo ni tita ang una kong sasabihan kapag pwede nang makita o malapitan si Zyboy. Tugon nito. Gusto ko lang siyang makita, please. Margie, saway sa kanya ng ginang. Pinagpapaliwanagan siya nito. Kahit walang malay ang isang pasyente, nakakaramdam sila ng stress kapag may lumalapit sa kanilang mga emosyonal na tao. Kaya huwag kang magpumilit. Maghintay na lang tayo sa pasabi ni Harold. Ang mabuti pa ay umuwi ka na muna. Hindi na siya umimik. Mukhang wala na siyang magagawa kung iyon ang desisyon nito at ni Harold. Bago siya umuwi ay tumawag siya sa bahay ng department head nila. Nagpaalam siya na hindi muna siya papasok sa trabaho. Ipinaliwanag din niya kung bakit. Naunawaan naman siya nito. 11:00 na ng umaga nang magising si Margie at maalinsangan ng panahon kaya nanlalagkit siya sa pawis. Tuluyan ang nagising ang diwa niya nang mapatingin siya sa manikin. Sukat doon ay naalala niya si Zyboy. Dali-dali siyang bumangon mula sa kama at gumayak para bumalik sa ospital. Manang Lupe, wala bang tumawag sa akin? Tanong niya habang inihahanda mga gagamitin niya sa paliligo. Wala naman, simpleng tugon nito. Lalong hindi na panatag ang loob niya. Hindi pa siya tinatawagan ni Harold gaya na napagkasundoan nilang gagawin ito kapag nagkamalay na si Zyboy. Ang ibig sabihin ay hindi pa niya maaaring makita ito. Naghahanap si Margie ng slot sa parking nang matanaw niya sa tapat ng emergency room ang itim na Hyundai Tucson ni Mrs. Montevilla. Natitiyak niyang pag-aari nito iyon dahil sa plate number. Isa pa ay tinawagan siya nito at pinapupunta sa ospital kaya natitiyak niyang naroroon ito. Habang naghahanap siya ng parking space ay mayat-maya niyang nililingon ng Tucson. May ambulansya sa unahan niyon. Nakaparke yon sa mismong daanan ng emergency room. Nang makakita siya ng available parking space, ay saglit siyang nag-concentrate sa pagmamaniobra ng kanyang kotse. Ilang beses siyang umatras at umabante bago niya na-ipark ng maayos ang kanyang sasakyan. Pinatay niya ang makina at sandaling tumanaw sa emergency entrance. Nakita niya ang isang nurse na umakyat sa likod ng ambulansya. Nakataas ang kanyang kamay nito na may hawak na dextrose. Sina Harold at Mrs. Montevilla naman ay sumakay sa sasakyan ng ginang. Kinabahan siya. Dali-dali siyang umibis ng kanyang sasakyan. Naalala niya ang sinabi ni Harold nung nagkakaharap sila ni Mrs. Montevilla. Dadalhin na ng mga ito si Zyboy sa Amerika. Bakit hindi man lang siya sinabihan ng mga ito? Inilak niya ang pinto sa kanyang sasakyan. Hahakbang na sana siya papunta sa kinaroroonan ng mga ito nang makita niya si Zyboy na humahangos patungo sa driver's seat ng Tucson. Bumuka ang bibig niya pero sa pakiwari niya ay ang isip lang niya ang sumisigaw. Parang itinulos siya sa kinatatayuan niya. Parang nawala na siya ng lakas na magpakita rito. Umupo ito sa driver's seat at pinandar ang sasakyan. Sinundan na lamang niya ng tingin ng sasakyan habang pilit na pinahagilap sa isip kung sino ang pasyenteng lula ng sasakyang iyon. Mga lahi pala kayo ng mga manduloko. Nanggigigil na sabi niya. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at hinampas niya ang manibela. Hilam na hilam sa luha ang kanyang mga mata. Sino ang pasyenteng isinakay niyo sa Tucson? Sino? Isang ideyang pumasok sa isip niya. Bakit kunwari lamang na naaksidente si Zyboy? Baka kaya siya tinawagan ni Mrs. Montevilla at pinapunta sa ospital ay para konsensyahin dahil siya ang dahilan kung bakit naaksidente kuno ang anak nito. Kung ganoon ay nagtagumpay ang plano ng mga ito. Halos ikamatay niyan labis sa pag-aalala kay Zyboy. In fact, buo na ang desisyon niyang itulong ang pagpapakasal dito paggaling nito. May matimbang pa rin na pagmamahal niya dito kaysa sa lihim na natuklasan niya tungkol dito. Pwes, malinis na ngayon ang konsensya ko. Maluwag ko nang tinatanggap na wala ka na sa buhay ko, Zyboy Montevilla. Aniya sa isip.
Inabot niya sa dashboard ang kanyang cellphone at nagdial. Hello, Sheila? Hi, friend. Kamusta ka na? Napatawag ka? May vacancy pa ba rin dyan sa inyo? Para sa isang cum laude na katulad mo, palaging meron. Ano, decided ka na ba? Teka, may problema ka ba? Umiyak ka ba? Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Aasikasuhin ko muna ang lahat ng mga kailangang ayusin dito. Magpapatulong na rin sana ako sa'yo na makahanap ng matitirahan namin dyan sa mama. May problema ka nga, nakasisiguro sabi nito. Sasabihin ko sa'yo lahat pagdating namin dyan. Bago pumasok si Margie sa kanilang bahay ay pinahid muna niya mga luha sa kanyang pisngi. Kasabay niyon ay nangako siya sa sarili na hindi na uli siya iiyak dahil kay Zyboy. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at hinubad ang wedding gown sa manikin para itago sa kanyang closet. Pero bago niya iyon inilagay sa malaking kahon ay hinaplos-haplos muna niya iyon. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil hindi naman niya dapat napigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Parang may buhay na kinakausap niya ang gown. Siguro kapag hindi na kita nakikita, hihinto ako sa pag-e-emote. Kaya kailangan na kitang itabi para makabuvo na ako. Kasama ng gown na itinago niya sa closet ang pangako sa sarili, nakakalimutan niya si Zyboy at ang lahat ng mga kaunayan dito. Hindi pumayag si Sheila na hindi kasama sa family outing ng mga ito si Margie at ang mama niya. Nakaupo sila magkaibigan sa gilid ng swimming pool habang nakalubog ang mga paa nila sa tubig. Tingnan mo si Aling Clara. Napapangiting itinuro nito ang mama niya na nagtatampisaw sa hanggang tuhod na tubig. Enjoy na enjoy siya sa tubig. Feeling siguro niya nasa ilog siya. Pagkasabi niyon ay tumawa ito. Pati siya'y natawa sa itsura ng kanyang mama. Para itong bata na noon lang nakakita ng swimming pool. Minsan sa isang buwan ay nagsuswimming naman sila sa mga resort. Baka nga na-imagine niyang kalaro niya si Papa. Iyon lagi niyang sinasabi kapag nagsuswimming kami. Sa tabing ilog daw sila nagkilala. Wow, how reflective naman ang love story nila. Nagtawanan sila habang nakatingin sa mama niya. Maya-maya ay lumapit na sa kanila ang kasambahay nito na si Yani. Ate Sheila, sabi ni Kuya Lando kumain na raw po tayo. Sige Yani, susunod na kami sa'yo, sabi ni Sheila. Inalis nito ang mga paa sa tubig at saka tumayo. Tara na Margie, hiyain mo na rin si Aring Clara. Baka nagugutom na siya. Naku, hindi pa. Kukulitin ako niyan kapag nagutom na siya, sabi niya. Hindi pa rin naman ako gutom. Babantayan ko muna dito si Mama. Susunod na lang kami sa cottage kapag kinulit niya ako. Sige na, baka hinihintay ka na ni Nalando. O sige, sumunod agad kayo ha. Huwag kayong magpapalipas ng gutom. I think it's already past 12. Opo, Nay. Natatawang sabi niya. Hinampas pa siya nito nang mahina sa balikat bago ito umalis. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang ina. Nakakatulong dito ang madalas na paglabas nila kahit hindi ito regular na nakapupunta sa doktor. Sa Makati pa kasi ang klinik ng doktor nito. Sa biyahe pa lang ay stress na naman ang mama niya. Hindi man niya ito kinakitaan ng paggaling, nagpapasalamat na rin siya dahil sa tingin niya ay hindi lumalala ang kondisyon nito. Ang sabi ng doktor nito noong huling check-up nito bago sila lumipat sa Laguna, hindi lang sila dapat umasa sa medication. Kailangan din daw ng mama niya na tulungan ang sarili nito. Kaya alam niyang nakatutulong dito kapag nagbabanding sila. Marahil nakatutulong din dito ang paggitara nila at ang pagtira sa Laguna. 2 taon na ang nakalilipas mula nang umalis sila ng Maynila. Pinararentahan niya ang bahay nila roon at ipinagkatiwala niya ang pamamahala roon kay Manang Lupe. Hindi niya maibenta ang bahay at lupa nilang iyon dahil sentimental value. Hindi pa man siya nakaisisilang ay naipundar na iyon ng mga magulang niya. Ibinenta niya ang lumang Nissan Sentra niya. Nag-resign siya sa Alpha Telecom pagkatapos niyang matanggap sa pinakamalaking accounting firm sa San Pedro, Laguna, ang Abrigo and Leviste Accounting Firm. Sa kabila ng pagpipigil sa kanya ng big boss ng Alpha Telecom na huwag mag-resign ay naging matatag siya sa kanyang desisyon.
Kung nais talaga niyang kalimutan si Zyboy, kailangan niyang talikuran ng lahat ng mga bagay na nakapapaalala sa kanya rito. Isa na ron ang Alpha Telecom na family friend ng mga Montevilla ang may-ari. Hindi niya maiisip na babalikan na siya si Zyboy, pero nagdesisyon pa rin siyang manirahan sa Laguna para maiwasang mag-cruise sa mga landas nila. Nakakuha siya ng rent-to-own house and lot sa San Pedro, Laguna. Hindi naging madali sa kanya ang proseso ng moving on. Naroong natutulala siya habang nagtitraining pa lang siya. Na mga panahong iyon ay lagi pang sumasagi sa isip niya na sakit na idinudulot sa kanya ng unang pag-ibig. Bagaman nagtataka siya na may bang nangyayari pala kina Zyboy at Myrna at sa kanila ay wala. Ipinagpasalamat niya na iginalang nito ang pagkababae niya. Inihatid sila ni Sheila at Lando sa bahay nila pagkagaling sa resort. Ihahanap kita ng kadate para sa susunod na outing natin ay may partner ka na, sabi ni Sheila. Sinundan nito iyon ng impit ng hagikik. He? Pabirong inismiran niya ito. Sumabad si Lando sa usapan. Ito kasing si Margie, pinakawalan pa pinakamasugid niyang manliligaw na si Lance. Hayun, nagmagigay tuloy sa Canada dahil sa pagkabigo sa'yo. Si Lance Levista ay kapatid ng isa sa may-ari ng Abrigan Levista accounting firm. Isa itong engineer, mabait at magino ito. Kaya lang ay hindi pa nakahanda ang puso niya na magmahal muli. Kayo talaga? Umiling-iling ang sabi niya. Kunwari nagagalit siya pero hindi niya napigilang mapangiti. Lagi na lang ako nakikita nyo. Sige na, bababa na kami para makauwi na kayo at makapagpahinga na ng maayos ang mga chikiting nyo. Nakatulog na sila lahat dito sa likuran Neng, pakitawag mo nga si Margie, sabi sa kanya ni Aling Clara. Gusto ko nang umuwi, inaantok na kamo ko. Sige na friend, mukhang pagod na rin si Aling Clara, sabi sa kanya ni Sheila. Magkita na lang tayo sa office bukas. Okay, salamat ulit sa inyo, sabi niya. Binuksan ni Lando ang pinto ng Starks van at tinulungan siya nitong alalayan pababa ang kanyang mama. Binitbit din nito ang mga gamit nila hanggang sa loob ng bahay. Kinalunisan ay abalang-abala sina Margie at Sheila. Parang hindi sila magkakilala dahil hindi sila nagkikibuan sa dami ng trabaho nila. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay dumaing si Sheila ng pananakit ng ulo dahil sa migraine. Nagpasundo ito sa asawa ng uwian na. Sabi ni Manong Vino nariyan na raw sa ibaba ang boyfriend mo. Pabirong sabi niya rito para gumaan kahit papaano ang pakiramdam nito. Sinusundo ka na. Sus? Napapangiting sabi nito. Ikaw magsumikap na maghanap ng boyfriend para may sumusundo na rin sa'yo. Ha? Pinagsisikapan ba yun? Huwag mong kalilimutan na isang heredero ang ex ko at hindi ko pinagsikapang hanapin yun. Siya ang kusang lumapit sa akin. Humagikik ito. Halika na, sumabay ka na sa amin ni Lando. Hindi na, tanggi niya. Madalas siyang isinasabay nito sa pag-uwi. Kaya lang ay magkaiba ang direksyon ng inuuwian nila kaya madalas din siyang tumatanggi. Nahihiya siya dito dahil naaabala ito. Mas maganda kung dire-diretso na kayo sa pag-uwi para makapagpahinga ka na. Ikaw ang bahala. Isinukbit na nito ang shoulder bag at inabot ang blazer nito. Biglang nagiging telepono sa mesa niya. Aba, may humahabol pang kliyente. Komento nito. O siya, kung ayaw mo magpapilit, mauna na ako. Okay, ingat kayo. You too. Pagkaalis nito ay saka niya sinagot ang telepono. Abrigan Levesti, good afternoon. Ilang sandali siya naghintay na may magsalita pero walang sumagot mula sa kabilang linya. Hello? Nang mainip na siya ay binabana niya ang receiver at nag-ayos na rin mga gamit. Kinuha niya ang blazer at bag niya at lumabas na siya ng kanyang cubicle. Nasa ika-4 na palapag ng gusaling iyon ang opisina nila. Nag-abang siya ng elevator. Pagbukas niyon, kahit marami nang nakasakay roon, ay nakipagsiksikan siya para makapasok. Ilang saglit lang ay nasa ground floor na siya. Nakisabay siya sa hugos ng mga empleyado palabas ng elevator. Hindi agad niya napansin ang isang lalaking sumasalubong sa mga lumalabas mula sa elevator. Nainis pa siya dahil nasagi siya nito. Paglabas niya ng elevator ay nilingon niya ang lalaki na hindi man lang humingi ng paumanhin.
Sumasara ng pinto ng elevator nang marahan nitong mag-angat ng mukha. Halos isang dangkal na lang ang awang ng pinto nang makita niya mukha nito. Zayboy? Tuluyan nang lumapat ang pinto ng elevator. Pakiramdam niya ay na-estatwa siya sa kinatatayuan. Hindi siya maaaring magkamali. Si Zayboy nakita niya sa elevator. Napapitlag siya nang tumunog ang elevator bell. Hudyat na huminto na iyon. Tiningnan niya ang floor indicator at nakita niyang sa ika-4 na palapag iyon huminto. Kung si Zayboy nga ang lalaking iyon, maaaring siya ang pakin iyon. Diyon man ay nagdasal siya na sana ay nagkakamali lang siya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis na ang mga hakbang na lumabas na siya ng gusali. Naabutan niyang palabas pa lang ng gate ang Star X1 ni Sheila at Lando. Hinabol niya iyon. Nakakahiyaman pero kailangan na niya makaalis ng compound. Nakita siya ni Sheila kaya agad na pinasakay siya nito. Ano nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong nito. Nakalingon nito sa kanya sa backseat. Bakit namumutla ka? Lumunok siya. Pakiramdam niya ay biglang nanuyo ang lalamunan niya. Si Zayboy, nakita ko si Zayboy. Ha? Saan? Gulat na tanong nito. Nakita ko siya. Natatarantang sagot niya. Umakyat siya sa 4th floor. Ha? Bulalas ni Sheila. Nakasalubong mo? Nasaan na siya? Hindi ka ba niya nakita? Hindi ko alam. Baka hindi niya ako napansin sa sobrang dami ng tao sa elevator. Naku, siguradong ikaw ang pupuntahan nun. Bakit hindi mo na lang siya harapin? Tanong niya Lando sa kanya. Ano ka ba? Saway ni Sheila sa asawa nito. Hindi pa ready si Margie na kausapin siya. Tingnan mo nga tense na tense ang friend ko. Tingnan mo ha, sabi ni Lando na tila hindi magpapatalo. Paano niya nalamang nandito ka sa Laguna? For sure, nagtanong-tanong siya. Paano niya nalaman na dito ka nagtatrabaho? Siyempre, nag-research siya. Ang sinasabi ko lang, nag-exert ng effort yung tao na hanapin ka. After 2 years, ngayon lang siya mag-exert ng effort? Kontra pa rin ni Sheila. Tinapik siya nito sa hita. Kahit ano mangyari, ikakampi mo ko. Kaya nga kailangan makausap ni Margie si Zayboy para magkaliwanagan sila. Malay natin, nung pa siya hinahanap ni Zayboy. Hindi na niya gaano naintindihan ang iba pang sinasabi ng mga ito. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Paano nga kung magkaharap na sila ni Zayboy? Anong gagawin niya? Gaya ng dati, hindi pinapahalata ni Margie sa kanyang mama na may gumagambala sa isip niya. Sinisikap niya ipakita rito na normal lamang ang takbo ng buhay nila. Sa loob ng maraming taong pag-aalaga niya rito at sa pagtatago niya rito ng emosyon, nakasanayan na niyang maging matigas ang loob sa harap nito. Isang bagay lamang ang hindi niya napaghandaan, ang posibleng pagkikita uli nila ni Zayboy. Hindi niya alam kung bakit pero iyon ang kinatatakutin niya. Sa kabilang banda ng isip din niya kung hanggang kailan niya pagtataguan si Zayboy. Gaya nga ng sinabi ni Lando, nag-exert ng effort ang una para alamin ang kinaroroonan niya kaya dapat siyang matuwa. Malakas ang pakiramdam niya na nalalapit na nga muli ang pagkikita nila. Nakapayong si Margie habang naglalakad siya palabas ng subdivision. Mainit. Hindi siya lumingon sa pinanggagalingan ng boses na iyon ng isang lalaki. Pumikit siya ng mariin. Inaasahan niyang pagdilat niya ay nasa ibang lugar na siya. Pero hindi ganoon ang nangyari. Nilakihan niya mga hakbang. Hindi niya kailangan lingunin pa ang lalaking sumusunod sa kanya. Boses pa lang nito ay pamilyar na sa kanya. Pinara agad niya ang unang tricycle na nakita niya sa kanto. Sa Abrigo Building, sabi niya sa driver. Mali yata ang desisyon niyang sumakay sa tricycle dahil sumakay rin doon si Zayboy. Doon din ako manong, sabi nito. Ano ba? Pasinghal na sabi niya rito. Kung ako sadya mo rito sa Laguna, wala kang mapapala sa akin dahil hindi mo ako makakausap. Kaya pwedeng lumayo ka na sa akin. Ikaw nga ang kumakausap sa akin eh. Tila nakakalokong katwiran nito. Ang kaninang kaba at takot na nararamdaman niya ay napalitan ng bahagyang pagkainis. Hindi ito pilosopo. Napakaseryoso nga nito at hindi marunong magbiro.
Kung hindi lang niya nakita noon na nagda-drive ito ng Tucson, iisipin niyang totoong malubha ang kondisyon nito dahil sa aksidente at naapektuhan din niya ng pati ang ugali nito. Luke, hindi mo ako habang buhay na mapagtataguan o maiiwasan, kaya ngayon pa lang ay mag-practice ka ng humarap sa akin. Ito ang isang bahagi ng isip niya na hindi maapektuhan ng aksidente, ang pagiging boss niya. Naisip niya. Sige nga, humarap siya rito at hinaman nito. Ano ba ang dapat natin pag-usapan? Dito pa lang itatapusin na natin ito para hindi na humaba ang pag-iwas at pagtatago ko sa iyo. Nagpapatawa ka ba, Margie? Titig na titig nito sa kanya. Hindi niya iyon napaghandaan. Parang unti-unting natutunaw ang depensa niya. Hindi niya akalaing ganun pa rin epekto nito sa kanya. Na magkadikit ang mga braso nila ay nagdulot sa kanya ng kakaibang sensasyon ng init na nagmumula sa katawan nito. Ano bang nakakatawa sa sinabi ko? Kanda-utal na tinanong niya. Nainis siya sa kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay trying hard na ang dating nagpapatigas siya. Marami tayong dapat liwanagin sa isa't isa. Sagot nito. Hindi maliwanag sa kanya kung ano nagsusumamo ito o nag-uutos. Kulang ang maghapon para pag-usapan ng tungkol sa ating dalawa. Tapos sasabihin mong gusto mong tapusin lahat dito. Hindi ba nakakatawa yun? Nag-iwas siya ng tingin. Wala tayong dapat pag-usapan. Tugon niya. Mayroon lang tayong dapat gawin ngayon na hindi natin nagawa noon. Ha? Ano yun? Tiningnan niya ito. Nakalarawan ng pagtataka sa mukha nito. Closure. Maikling sagot niya. Hindi ito umimik. Ibinalik niya ang tingin sa harap. Nasa tapat na sila ng Abrigo Building. Manong, para na po. Huminto ang tricycle. Nagbayad siya ng 20 pesos sa driver. Saka niya binalingan si Zyboy. Tapos na sa atin ang lahat. Actually, kinalimutan na kita. Hindi ko nga inaasahan magkikita pa ulit tayo. Huwag mo na uli akong gagambalain. Excuse me, bababa na ako. Ilang sandali itong hindi umimik at nakatitig lamang sa kanya. Kapag kuwan ay bumaba ito ng tricycle at hinayaan siya makababa mula roon. Habang palayo siya ay nararamdaman niyang nakasunod ang tingin nito sa kanya. Napapatulala si Margie habang nagtatrabaho. Napapitlag pa siya nang lapitan siya ni Sheila at iniabot sa kanya ang hawak nitong folder. Kontakin mo ang may-ari ng mga papeles na yan. Napirmahan mo agad may kulang pa pala sa mga requirements niya. Maa-award ka ni Ma'am Dolor pag naipasa ito sa kanya na may mali. Sabi nito. Ha? Wala sa sariling sabi niya. Binuklat niya ang papeles na laman ng folder. Oo nga no, walang secret registration. Tiningnan niya ito. Naku, salamat friend ha. Bumuntong hininga ito. Lahat ng dumaang papers sa'yo ay dinodouble check ko kasi tulala ka na naman dyan. Kung hindi nga lang tambak ang paperworks ko, ako na ang kukontak dyan. Sige friend, ako na ang bahala rito. Maraming salamat talaga. Walang anuman, sabi nito. Pero hindi pwedeng lagi kang ganyan ha. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, iwan mo muna sa labas ng opisina. Alam mo naman kung gaano ka-istrikta si Ma'am Dolor. Tumangulang siya at bumalik ito sa cubicle nito. Dali-daling kinontak niya ang kliyente. Nagpapalit ito ng business address kaya lang hindi agad maproseso sa BIR dahil hindi ito nag-file ng quarterly income tax return. Lumaki tuloy ang multa na dapat nitong bayaran. Siya nag-assign na mag-aasikaso sa quarterly financial statement ito. Nang mga sumunod na sandali ay naging abala na siya sa trabaho. Nakapila sa kantin sina Margie at Sheila at umorder ng pagkain. What's bothering you? Tanong nito sa kanya. Parang hindi na ito makapaghintay na malaman kung ano gumugulo sa isip niya. Si Zyboy, mahinang sabi niya. Itinuro niya sa serbidora ang ginataang manok na may papaya at saka siya umorder ng half rice. Nagkaharap na kami kanina bago ako pumasok sa office. Nanlaki ang mga mata ni Sheila. Pero sandali lang iyon dahil kinausap nito ang serbidora na naghihintay ng order nito. Itinuro nito ang adobong atay na manok at saka ito umorder ng kanin. Ang aga naman, kapag kuwan ay sabi nito nang balingan siya. Pinuntahan ka niya sa bahay niyo? Hindi agad siya nakasagot dahil nagbayad muna siya sa cashier at humarap ng bakanting mesa.
Yung mesa na malapit sa pinto ng kantin ang napili nila. Mabuti nga't sa kalsada na lang niya ako naabutan. Sagot niya pag-upo nila. Buti hindi na siya nakarating sa amin. Pagkasakay ko sa tricycle, sumakay rin ng loko. Tapos, sa tricycle pa lang itinapos ko ng usapan namin. Sinabi ko sa kanya na huwag na niya akong gagambalain kahit kailan. Tapos na nga kaya? Parang diskumpiyadong sabi nito. Naudlot ang pagsubo niya ng kanin at ulam. Frankly, hindi rin ako sigurado. Pero sana nga. Mahal mo pa siya, no? Hindi niya inaasahang itatanong iyon ng kanyang kaibigan. I'll make it simple. May nararamdaman ka pa rin sa kanya, no? Natawa siya. Ganon din yun eh. Ano nga? Hay, sabihin na lang nating kinamumuhian ko siya noong nagkahiwalay kami at hindi ko siya namimiss ng mga panahong hindi kami nagkikita. Hindi siguro love ang tawag doon. Totoo ang sinabi niyang namumuhi siya kay Zyboy dahil hindi lang siya iniwan nito, niloko pa siya. Totoo rin hindi niya ito namimiss dahil sinikap niyang kalimutan nito. Pero sa loob-loob niya, half-truth lang ang sinabi niya. Dahil sa muli nilang pagkikita ni Zyboy ay hindi niya inaasahang titibok uli ang puso niya rito katulad ng dati. Nadatna ni Margie si Yani na nagwawalis ng mga tuyong damo at basura sa labas ng bakuran ng bahay nila mag-ina. Yani, hindi mo kailangan maglinis dito. Si Mama lang ang dapat binabantayan mo, sabi niya. Okay lang Ate Margie, may kasama naman sa loob si Aling Clara. Tugon ng 20 anyos sa kasambahay. Ha? Sino? Nagtatakang tanong niya. Si Manang Lupe agad ang naisip niya. Ito lang kasi ang madalas na dumadalaw sa kanilang mag-ina. Si Kuya Zyboy daw siya, sagot ni Yani. Hindi na siya ganoong nasurpresa dahil inaasahan na niyang hindi siya titigilan ni Zyboy. Ate Margie, uuwi na ako ha. Maglalaba pa kasi ako ng mga damit ko. Inilabas niya ang kanyang wallet at kumuha siya ng pera. Iniabot niya yun kay Yani. Oh, ito ang pamasahe mo. Ay, wag na Ate Margie. Tanggi nito. Binigyan ako na Ate Sheila kanina ng pamasahe. Tsaka sinasweldohan mo naman ako. Kinuha niya ang isang kamay nito at inilagay sa palad nito ang pera. Nako, hindi pwede ang ganyan. Ako na nga humingi ng pabor sa inyo. Sabihin mo kay Sheila, ako na lang lagi ng bahala sa pamasahe mo. Ibinulsa na nito ang perang binigay niya. Salamat Ate Margie. Sige, sasabihin ko kay Ate Sheila. Aalis na po ako. Okay, salamat. Itinapon muna nito ang mga walis sa basura at ipinasok ang walis tingting at ang dustpan bago ito umalis. Hinintay niyang mawala ito sa paningin niya bago siya pumasok sa bahay. Nasa pinto pa lang siya ay naririnig na niya ang halakak ng mama niya. Oh, sabi nito pagkakita sa kanya. Humihingal pa ito dahil sa pagtawa. Eh, sino naman to? Iyan naman ang pinakamaganda at pinakamatalino ng anak, sagot ni Zyboy. Hindi niya ipinahalata na natuwa siya sa papuri nito. Lumapit siya sa kanyang mama at tinalikan nito sa pisngi. San ka ba nang galing, Margie? Sa trabaho, ma, sagot niya. Dito ka lang ha, magbibihis lang ako. Pagkatapos tulungan mo ako magluto. Luto na naman? Kakaluto ko lang ah. Ano bang okasyon ngayon? Bakit ang dami nating niluluto? Ninitian niya ito bago hinagod ang noon nito at muling hinalikan. Siyempre, kain tayo ng kain kaya maya't maya tayo nagluluto. O sige ma, magpapalit muna ako ng damit. Hi, bati sa kanya ni Zyboy. Tumaas baba ang kilay nito na parang nagpapakit sa kanya. Kinawayan pa siya nito. Nandito ako. Inirapan lang niya ito. Hindi makabubuti kapag inaway niya ito sa harap ng kanyang mama. Pumasok na siya sa kanyang kwarto at nagpalit ng floral na bestida na lampas tuhod ang mahaba. Hindi niya kailangang magpaganda kay Zyboy. Hindi nga niya alam kung paano magiging normal ang pag-uusap nila habang kaharap ang kanyang mama. Paglabas niya ng kwarto ay wala na sila sa sala ni Zyboy at ang mama niya. Nalanghap niya ang mabangong amoy ng ginisang bawang at sibuyas. Nagtungo siya sa kusina at doon niya nakita mga ito. Sino ka nga ba? Tanong ng mama niya. Zyboy po, sagot ng lalaki. Ako ang chef para sa araw na to. Ipapatikim ko sa inyo ang specialty ko na Italian style pinakbet. Humagalpak ng tawa ang mama niya. Madali lang talaga ito magpatawa.
Madalang na nga lang siyang naririnig na iyon ay dahil maghapon silang hindi magkasama. Pag uwi naman niya mula sa trabaho ay pagod na pagod siya para makipagkwentuhan dito. Napatingin si Zyboy sa direksyon niya. Pilit nang initian niya ito. "Halik rito, Margie." Yaya nito. "Magsaing ka na kasi amoy pa lang nitong niluluto ko ay nagugutom na si Tita Clara." Pagkasabi niyo na ibinalik nito ang atensyon sa mama niya. Nakakunot ang noon niya habang pinagmamasdan ng mga ito. Habang marahan siyang lumalapit sa mga ito, ay tinatanong niya ang sarili kung naaksidente ba talaga si Zyboy at ang bahagi pa rin ng damage dito ay ang pagbabagong nakikita niya rito. Kung damage mong matatawag iyon, ay naiibigan niya. Hindi kasi ito ganun ka-close noon sa mama niya at hindi rin ito marunong magpatawa. Nagpahinga na sa silid ng mama ni Mary. Pagkahatid dito ay bumalik sila ni Zyboy sa sala. Umupo siya sa mahabang sofa habang ito ay pumesto sa isang sofa. Kalmado na siya habang nakatitig dito. Minsan pa ay pinagmamasdan niya ito. Sa paningin niya ay tila lalo itong gumagwapo. Mamula-mula mga pising nito samantalang noon ay maputla ang pagkatisoy nito. "Bakit ka ba bumalik? Ano pang kailangan mo sa akin?" tanong niya. "Hindi mo naman lang ba ako muna kakamustahin? Hindi mo ba itatanong kung paano kita nahanap?" Ganting tanong nito. Tiningnan niya ito ng matalim. "It doesn't matter. Actually, marami akong gustong itanong tungkol sa mga nangyari sa'yo. Kaya lang, hindi ko na ng paniniwalaan ang mga isasagot mo. Nagsimula ang relasyon natin noon sa isang kasinungalingan at natapos ang lahat sa atin sa isa ring kasinungalingan. Tell me, why should I trust you?" Rumihistro ang pagkabigla sa mukha nito. "What?" Bulalas nito. "Anong kasinungalingan ang sinasabi mo?" Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. "Nag-amnesia ka ba dahil sa isang fake na car accident kaya hindi mo matandaan ang dahilan kaya tayo nagkahiwalay?" Puno ng sarkasmong sabi niya. "Sige, iisa-isahin ko para sa'yo. Bago tayo nagkaroon ng relasyon ay nag-anak ka Himir na. Magkasabot din kayo ng mami mo para takasan ako at iwan ako na may guilt dahil sa nangyari kuno sa'yo. And munti ko nang makalimutan. May ibang babae ka na rin palang pinakasalan sa Chicago." Nakatingin lang ito sa kanya. Kapag kuha ay napakunot noo. Magaling pa rin talaga itong umarte. Kung makaasta ito ay parang totoong may amnesia ito. Kumirot ang puso niya. Hindi siya makapaniwalang may kakayahan pa rin itong lokohin siya. Inaasahan man din niya na humihingi ito ng tawad sa ginawa nitong panluloko sa kanya. Bumuka ang bibig nito na tila may gustong sabihin pero walang lumabas doon sa isang salita. Ilang sandali pa itong tahimik bago nagsalita. "Hindi ko alam." Mahinang sagot nito. Lalo siyang nalito sa ipinakikita nito. Alin ang hindi nito alam? Tumayo ito at nagpaalam. "I'm sorry, aalis na ako." Nakatitig si Zyjan sa litrato ni Margie na kinuha niya noon sa wallet ni Zyboy habang comatose ito sa isang ospital sa Chicago. Noon pa niya iniingatan ng litratong iyon. Kahit sa litrato pa lang niya nakikita si Margie noon ay may nararamdaman na siyang kakaibang paghanga para dito. Madalas din niyang pinapanood sa cellphone ni Zyboy ang video clips ng mga ito. Napaka-sweet ng mga ito habang namamasyal sa Tagaytay. May ilang video clips din doon si Margie habang nagtatrabaho ito na tila palihim na kinukunan ni Zyboy. Pero nang makita niya ito sa personal ay hindi niya akalaing mas mabibighani siya rito. Maganda at mukhang inosente ito pero palaban. Hindi nga ba't pinagsungitan siya nito nung sundan niya ito sa tricycle? Napapikit siya nang maalala niyang ang nabasang panunumbat sa mga mata nito. Dapat ay siyang nanunumbat dito dahil ang mami niya mismo nagsabing si Margie ang may kasalanan kung bakit na aksidente kakambal niyang si Zyboy. Bumalik siya sa Pilipinas para makaganti kay Margie. Iyon lang naiisip niyang paraan para makabawi sa kanyang pamilya dahil sa maraming taong naging black sheep siya. Pero hindi siya naakalain na may iniwan palang malalim na sugat si Zyboy sa puso ng dalaga na siyang dahilan kung bakit nagkahiwalay ang mga ito. Hindi niya masisisi si Margie kung umatras ito sa kasal at kung bakit ganun ang kalaki ang galit nito nung magkita sila. Kung naaksidente man si Zyboy ay nasisiguro niyang hindi yun ginusto ni Margie. Lumabas siya ng kanyang silid at lumipat sa silid ni Zyboy. Naabutan niya ito na mahimbing na natutulog.
Nasulyapan niya ang desk clock sa bedside table nito. Hating gabi na pero mailap pa rin sa kanya ang antok. Nilapitan niya ang kapatid at natiling nakatayo sa tabi ng kama nito. Sinong babaeng naanakan mo? Mahinang tanong niya. Akala ko ba ako ang black sheep sa pamilyang to? Paano mo nagawang saktan ng babaeng nagmahal sa'yo ng lubos? Oo, naging black sheep ako at naging kahihiyan ng pamilya natin, pero kailanman ay hindi ako nanakit ng damdamin ng babae. Nanariwa sa alaala niya nung high school sila at nag-aaral sa isang exclusive school for boys. Nag-excel ito noon habang siya ay laging suspended sa school hanggang sa makick out siya. Dahil sa brotherhood na sinalihan niya ay natuto siya makipagsabag ulo. Nakulong siya ng ilang araw dahil muntik na siyang makapatay. Iyon ang dahilan kaya nagpa siya mga magulang niya na patirahin siya sa Lola Isabela niya sa Chicago. Sa paglipas ng mga taon ay naging mature din ang pananaw niya sa buhay. Napagod na siyang gawin ng mga bagay na nagpapasakit sa ulo ng mga magulang niya. Naging responsable siya. Nag-aral siya ng mabuti at na makapagtapos ay nagtayo ng negosyo sa tulong ng lola niya. Nakarating pala sa pamilya niya sa Pilipinas ang malaking pagbabago niya kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at sinuportahan sa kanyang negosyo. Hanggang sa magpasya ito na magtayo ng branch ng restaurant niya sa Pilipinas. 2 linggo bago ang kasal ng kakambal niya ay bumalik siya ng Pilipinas. Nakahanda na sana mga magulang niya na ipakilala siya sa lipunan pero ginunantang sila ng balitang na aksidente si Zyboy. Zyjan, we have to take your brother to Chicago. Alam na ito ng daddy mo at hinihintay niya na tayo roon, sabi ng mami niya. Anong nangyari? Tanong niya. He was drunk. Nagkasamaan sila ng loob ni Margie. Hindi siguro yun matanggap ng kapatid mo, kaya na-aksidente siya. Kasalanan nitong lahat ng babaeng yon. Habang pinagmamasdan niya noon ang kanyang kapatid, ay nabuo sa isip niya ang planong paghihiganti kay Margie. Maganda ka nga pala, sabi niya sa larawan nito. Isang mapanganib na kagandahan, pero hindi ka makakaligtas sa mga kamay ko. Pagkatapos kitang paibigan at masira ang buhay mo, iiwan kitang luhaan dahil sa ginawa mo sa kapatid ko. Matindi ang galit niya noon kay Margie dahil kung kailan mabubuo na ang pamilya niya ay saka pa na aksidente ang kanyang kakambal. 2 taon nito nagta-therapy hanggang sa unti-unting magkaroon ng improvement ang kondisyon nito. Pero hindi naalis sa isip niya ang paghihiganti dahil sa pagkabuti ng kondisyon nito. Kasabay na nag-almusal ni Zyjan ang kanyang mami. Saan ka nagpunta kahapon? Tanong nito. Hindi ko na namalayang umuwi kagabi. Nag-scouting, mom. Pagsisinungaling niya. Hindi alam ng pamilya niya ang tungkol sa tila noong siyang paghihiganti niya dahil sa natuklasan niya. I was searching for a perfect place for my business. And nagkibit balikat siya. Wala akong nakita eh. Well, hindi naman ako nagmamadali. That's the right attitude, Zyjan. Kung gusto mong magtagumpay sa anumang bagay, pag-aralan mong mabuti at huwag na huwag ka magmamadali. Tumango siya bilang pagsang-ayon at iniba na ang usapan. Si Zyboy, kumain na ba siya? Dinalhan na siya ni Trining ng breakfast sa kwarto niya. Sagot nito. Ang daddy mo ang sasama sa kanya sa therapist niya dahil ako ang attend sa board meeting ng Dos Montevideo. Napapangiting tumango siya. Bakit parang ang saya-saya mo ngayon? Puna nito. Tiningnan niya ito. Masaya lang ako dahil kinikilala niyo pa rin ako bilang isa sa mga tagapagmana ng Montevideo. Ngumiti ito at hinaplos ang kamay niya. Of course, iho, sabi nito. Kahit ipinadala ka namin noon sa lola mo, umaasa pa rin kami na magbabago ka at babalik sa pamilyang to. Hindi kami nagkamali ng daddy mo. Hindi magkanda o gaga si Margie sa dami ng trabaho niya. Mabigat ang pakiramdam niya pero kailangan niya magtrabaho. Mabuti ho at naihabol niyo to, sabi niya sa isang kliyente nila. Kung hindi, baka po hindi ko ma-process ang papers niyo. Nakalive kasi ang sekretarya ko kaya medyo hindi organized ang paper ko. Tugon ng may edad na negosyante. Mayaman ito pero hindi halata sa eyes ito. Okay na ho to, sabi niya. Tatawagan ko na lang ho kayo pagkatapos. Sa'yo ko rin ba yan magbabalikan? Yes sir, tugon niya. Mabuti naman, sabi nito.
Kasi ikaw lang ang nakausap ko rito na medyo malamig ang ulo. Napangiti siya sa sinabi nito. Hindi pala halata na wala rin siya sa mood magtrabaho. Hindi nga sana siya papasok sa trabaho dahil may lagnat ang mama niya. Ngunit tiniyak naman ng mama niya at ni Yani na hindi nito pababayaan ng mama niya, kaya napanatag ang loob niya. Nagpaalam na sa kanya ang kliyente. Chine-check niya ang isinumiting papeles nito nang may mag-abot sa kanya ng folder. Palibhasa sa abala, kinuha lang niya ito at binuklat. Tumambad sa kanya ang 3 puting rosas. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Zyboy na nakadungo sa cubicle niya. Fresh na fresh ang itsura nito sa suot na white polo shirt. Naamoy rin niya ang pabango nito na Lacoste Red. Ano na naman to? Pasinghal na tanong niya. Itinuro nito ang mga bulaklak. Hindi ba mukhang rosas sa mga yan? Tumayo siya at ibinalik dito ang mga bulaklak. Baka nakakalimutan mo. Nasa trabaho ako at wala sa bahay. May supervisor ako rito. Kapag nakita ka niya rito, ay pwede niya akong sibakin sa trabaho. Okay, aalis na ako. Sa isang kondisyon. Umalis ka na ngayon din. Mataray pa rin sabi niya. Wala akong panahon sa kondisyon mo. Walang kondisyon, walang alis. Itinirik niya ang kanyang mata at saka humalikot-kit. May ilang kliyente nang naghihintay sa likuran nito kaya napilitan na siyang pakinggan ang kondisyong hinihingi nito. Sige na, sabihin mo na at marami pang nakasunod sa iyo. Makikipag-date ka sa akin mamaya after office hours. Hindi pwede. Mabilis na sabi niya. Kinuha niya ang atensyon ng babaeng nasa likuran nito. Yes, Miss Ivy. Hindi nagsalita si Zyboy. Ipinatong nito ang mga rosas sa kanyang mesa. Kung ayaw mong umalis, tumabi-tabi ka para hindi ka nakakaabala sa pila. Tumahimik ka na rin, okay? Hindi pa rin nito natinag. Nanatili ito nakatayo roon na parang walang naririnig. Imposible ang sinasabi mong date dahil alam nating dalawa na walang kasama ang mama ko sa bahay. Mataas ang lagnat niya kaninang umaga at hindi ko pa alam kung anong lalagay niya rito. Alam ko, tugon nito. Dumaan ako sa bahay niyo. Alam mo naman pala eh di wala na tayong dapat pagtalunan. Umiling-iling ito. Dumating na pala sa bahay niyo yung caregiver na nakakasama ni Tita Clara araw-araw para hindi ka na nanghihiram ng kasambahay. Tatanungin sana niya kung ano ang mga pinagsasabi nito nang maudlot iyon dahil napansin niyang humahango si Sheila palapit sa kanya. Lalabas na si Ma'am Dolor, magtrabaho ka na, sabi nito at pinandilatan siya. Binalingan niya si Zyboy. Sige na. Na ano? Pakilinaw. Pangungulit pa nito. Sige na, sasama na ako sa iyo mamaya. Umalis ka na, pwede ba? Alas 5 na ng hapon ay nakapanghalubaba pa rin si Margie sa kanyang mesa at tila walang balak na ligpitin ng mga samot-saring paperworks na nakapatos doon. Margie, yung kadate mo, naghihintay na raw sa ibaba. Pukaw sa kanya ni Sheila. Tinapik pa siya nito sa balikat. Ay nako, kung hindi lang maikli itong palda natin, dun ako dadaan sa fire exit. Asus, kunwari ka pa. Natatawang sabi nito. Sige na, sumama ka na at ako nang bahala kay Aling Clara. Dun ako dediretso sa inyo pagkalabas ko rito. Kung sa trabaho nga wala ako sa mood, sa date pa kaya sa taong kinaiinisan ko? Nanunuksong sabi nito. Mukhang may improvement na rin sa feelings mo ah. Dati namumuhi ka kay Zyboy. Ngayon naiinis ka na lang. Nagle-level up na naman ang damdamin mo te. Tiningnan niya ito ng matalim. Agad naman itong kumabig nang marahil ay napunan nitong napipiko na siya. O siya, sige na. Tinapik siya nito sa kamay. Ako nang bahala sa mama mo. Mauna ka nang bumaba. Good luck na lang sa date mo. Paglabas si Margie ng building, ay naroon na nga si Zyboy. Nakasandal ito sa itim na Fortuner nito habang naghihintay. Nakahalukip-hipit ito at agad nang umiti na makita siya. Nilapitan niya ito. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Sa... Tila nag-iisip ito. Malapit lang. Saan nga? Ulit niya. Sabihin mo kung saan kasi hindi ako sasabay sa'yo. Sasakay ako sa tricycle at susunod na lang ako sa'yo. Nagkamot ito sa ulo. Teka, saan ka naman nakakakita ng magka-date na hindi magkasabay? Bakit ba ang dami mong angal? Basta, ayokong sumabay sa'yo.
Pag hindi ka pumayag na subawi sa akin, bubuhatin kita at ipapasok sa sasakyan ko. Pinawaywangan niya ito. Ganun? Takotan na pala tayo ngayon ha? Pwes, mag-date ka mag-isa mo. Kung pagbabandaan mo na naman ako nakakulitin sa oras ng trabaho ko bukas, edi gawin mo. Magre-resign ako at magpapakalayo-layo. Pupunta ako sa lugar na hindi mo na ako mahahanap. Sinamantala niya ang pagkatigal-gal nito. Pinalikuran niya na ito. Pero hindi pa siya nakakaisang hakbang ay nahagip na nito ang braso niya at pinihit siya paharap. Hindi na siya nakapagpiglas dahil marami pang tao sa compound at tila nakukuha na nila ang atensyon ng mga ito. Bitawan mo ako. Mahina pero mariing sabi niya. Hindi mo ako madadala sa pananakot mo. Lalong hindi ko ipagpapalit sa isang walang kwentang date na ito ang mama ko may sakit ngayon. Margie, tila nagmamakaawang sabi nito. Binitawan nito ang braso niya. Kailangan natin mag-usap dahil may mali ang lahat ng iniisip mo. May kailangan akong liwanagin sa'yo. Sinabi ko na sa'yo wala akong pinaniniwalaan sa lahat ng sasabihin mo. Mga lahi kayo ng manluloko. Get out of my life, Cyboy. Nag-aaksaya ka lang ng panahon na makuha uli ang tiwala ko dahil hindi na mangyayari yun. Naipasok ni Zaijan sa garahe ang Fortuner niya pero natili pa rin siyang nakaupo sa driver's seat at nakatitig sa manibelang parang may nakikita siyang sagot doon sa mga katanungan niya. Pakiramdam niya ay lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Bakit ba naghahabol pa rin siya kay Margie kayong alam niyang wala palang dahilan para ituloy ang planong paghigante? Nasa kalagitnaan siya ng pagmumuni-muni nang maalinugan niya si Zyboy sa harap niya. Nakaupo ito sa wheelchair. Nakatalikod dito sa kanya kaya hindi siya nakikita nito. Naaawa siya dito. Halos 6 na buwan na itong comatose sa Chicago at nang matauhan ay parang lantagulay. Kahit paputol-putol ang pagsasalita nito ay madalas itong banggitin ang pangalan ni Margie. Kapag tuluyan na itong gumaling ay ang babaeng iyon pa rin ang babalikan nito para dugtungan ang pagmamahalan ng mga to. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit dito. Zyboy, tumingkayad siya sa harap nito. Kamusta ang therapy mo? Ngumiti ito at itinaas ang kanang hinlalaki. That's good. Bakit ka nagsosolo rito? Nasaan ang nurse mo? Hangin lang ako. Paputol-putol sa sagot nito. Gusto kong mapag-iisa. Ganun ba? Tumayo siya pero pinigilan siya nito. Dito ka lang. Tumingkayad uli siya sa harap nito. Tumingin ito sa malayo. May gusto ka bang sabihin? Nagugutom ka ba? Magpapadala ako ng pagkain dito. Umiling ito. Pwede? Tumayo siya. Kahit anong hingin nito sa kanya ay pipilitan niyang ibigay dito. Anything for you, bro. Huwag lang hinilingin na makipagpalit ang mukha sa akin. Pabirong sabi niya. Gaya ng dati, umiling ito sa pagpapatawa niya. Gusto ko sana hanapin mo si Margie. Bagaman gustong-gusto na niyang sabihin dito na nagkikita na sila ng dating kasintahan nito, ay napagtanto niyang hindi pa pala siya nakahandang ipagtapat iyon dito. Hindi niya alam kung bakit. Parang gusto niyang ipagdamot dito si Margie. Parang ayaw na niyang magkabalikan ng mga ito. Bukod sa kaalamang niloko nito si Margie, alam niyang may iba pang dahilan na hindi pa niya maamin sa kanyang sarili. Sa tingin kasi niya, parang talunan sa pagdating niya sa pusong yun si Margie. Kaya mo mong bang gawin, bro? Ha? Hinawi niya ang buhok na tumambing sa mukha nito. Okay, diba sabi ko nga sa'yo, I will do anything for you. Teka, saan ba ako mag-uumpisa maghanap sa kanya? Bumakas ang lungkot sa mukha nito. Nagbaba ito ng tingin na tumiling-iling. Ninat-ngat ng guilt ang kanyang dibdib. Umalingaw sa isip niya ang panunumbat sa kanya ni Margie. Mga lahi kayo ng maluloko. Kung niloko nga ito ni Zyboy, ano pa ang kaibahan niya rito? Pero huli na, hindi na niya mababawi ang pagsisinungaling. Hindi pa niya alam kung hanggang kailan siya makapagsisinungaling alang-alang sa hindi niya maipaliwanag na damdamin para kay Margie.
Sa paputol-putol na pagsasalita ay pinaliwanag sa kanya ni Zyboy na pinupunta niya ito noon sa sekretarya nito sa tinitirahan ni na Margie, pero wala na raw mag-ina roon. Walang makapagsabi sa mga kapitbahay kung saan ang nandirahan ng mga ito, kaya hindi raw nito masabi sa kanya kung saan siya mag-uumpisa maghanap. Hindi niya naman maisuggest dito na magbayad ng private investigator gaya ng ginawa niya noon, kaya niya natunton si na Margie. Bro, paano kung matagpuan ko si Margie? Lakas na loob na tanong niya. Hingi ako ng tawad sa kanya kahit hindi na niya ako balikan. Basta patawarin lang niya ako. Masaya na ako. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.